Magandang hapon sa inyo mga kabitek. Vlog natin ngayong araw. Meron tayo dito X280 uli. Ang problem naman ito is yung speaker niya is crackling sound. So i-repair natin siya ngayon. And gagamitan natin ng siyempre ang mahiwagang mighty band. So ito yung X280 natin, no. Papadinig ko sa inyo yung sounds niya. Very crackling yung sounds niya. So yun, i-repair natin. Siyempre yung first step na gagawin natin mga kabitek, shutdown muna natin. And then after natin ma-shutdown, babakasin na naman natin ulit yung pinakalikod nya. Kunin natin yung mahiwagang screwdriver natin. Pagkatanggalin natin yung yung tornilyo, siyempre butin natin yung back case. And then mga kabitek, makikita nyo na yung speaker dito. Pakita ko sa inyo. Ayan, ewan ko lang kung kakita sa video. Kasi dito makikita mo, meron siyang meron siyang lamat or crack. Ang importante niya mga kabitik, para ma-repair niyo yung speaker, dapat nandiyan pa yung pinaka niya, pinaka parang goma components yan. Pero kung wala na yan, malabo nang ma-repair, yung 50-50 na. Pero kung may ganyan pa, 80% pa yung chance na pwedeng ma-repair. So yun, makikita niya may dito, may crack, may mga crack. So dun sa mga crack, dun tayo magpo-focus. Doon natin lalagyan ng rugby. So simulan na natin mga kabitek. So ito mga kabitek, nabuksan na natin yung pinaka rugby. So gumamit tayo ng heat gun kasi stock up kanina. So simulan na natin yung pag-repair ng speaker. So gagayahin nyo lang ako, kukuha lang kayo ng konti, yung tansyado nyo lang, and then ipapahid nyo doon sa pinaka-crack. Yan. Kaya nyo rin gawin to, napakadali lang na ito, para if ever mga kabitek, di na kayo di na kayo magbayad ng technician. So magagawa nyo na sa sarili nyo. Yung mga basic na pag replace ng speaker, pag-replace ng SSD, HDD, pag-replace ng RAM. Yan, ituturo ko yung mga yan para di na kayo magbayad. So yan, tansyahin nyo lang, huwag yung marami. So after natin dito sa may kanan, dito naman sa kaliwa, check natin kung saan dito yung pinaka-crack nya. Papahiran lang natin ng rugby. Siyempre after natin mapahiran, naantayin natin matuyo bago natin i-test. So mapapansin nyo yun, medyo umangat na. So kailangan pa na natin dikitan yung mga gilid nito para di umangat. Doon kasi nagkukos yung niya mga kabitek, yung pag-crackling sounds. Kasi hindi na buo yung speaker niya. May lumalabas na ng hangin. So ito, kung nagawa nyo na yung dinikitan nyo na tapos ganun pa rin, ulitin nyo lang. Yan, yan. Pwede nyo siyang lagyan dito pa ganyan, pa-line na pa ganyan, para hindi siya mag-crackling pag dinikitan nyo, tapos ganun pa rin.
Pero hopefully sa pag-repair natin hindi na siya mag-cracking sounds. So yun lang yun naman yung nakikita ko rito, no? Etong dalawa lang. And then dito, yung ano lang, paikot lang dito. So wala na ako nakikita rito. Then ito mga kabitek, try natin. Try natin kung magka-crackling sounds pa. Open muna natin si ano, X280 nang hindi natin tinatakpan. Para if ever may back jab, madali natin babalikan yung ano, speaker. Pero dapat ganyan, papatuyuin niyo muna. So ito, try natin kung nagka-crackling sounds pa rin mga kabitek. Siyempre doon pa rin tayo sa YouTube. Pero doon tayo sa no copyright sounds para hindi tayo makopyright. So yun, medyo okay na yung sounds niya kumpara kanina, no? Yung crackling sounds niya hindi na ganun kalala. Yung mga kabitek. Napapansin nyo, di na siya maano. Kahit maganda ng tunog. So pag natuyo yun, mas maganda pa yung tunog mo. So yun mga kabitek, another successful laptop repair na naman tayo ngayong araw. So yun nga yung pinapayo ko, no? Kaya nyong gawin ito, napakadali lang nito. Hindi nyo kailangan mag-hire ng technician. Itong mga tinuturo ko para sa inyo rin to, para di na kayo mag-hire ng technician. Kasi kung mag-hire kayo ng technician, mas mapapamahal kayo. Ito kasi mga basic lang naman to eh. Yung pag-repair ng speaker, pagpalit ng battery, pag-install ng SSD, pagpalit ng RAM, pag-upgrade ng RAM. Yan yung mga basic dito sa laptop repair. Pero kung keyboard replacement and then LCD replacement hindi nyo kaya, mag-seek kayo ng legit na laptop technician o technician para makaano kayo sa iwas kayo sa disgrasya na magiging baka mamaya ma-short na yung board, mas malala pa yung magiging problema. So ito, makikita nyo mga kabitek, buong-buo yung tunog na so ibig sabihin, successful yung ginawa natin pag-repair. So hopefully kung nagustuhan nyo yung video na ginawa ngayong araw, sana mag-like, share, and subscribe kayo para updated pa kayo sa mga gagawin kong video. Hanggang dito na mga kabitek, maraming salamat sa panonood.